talagang na-attempt na naman ako dahil nga tig 150 ang bentahan ni ate dito. Hi viewers, ka-planters, YT friends, and of course sa aking mga subscribers, good day and welcome back to my channel. So for today's video ay aking i-feature naman itong mga bagong aalagaan dito sa aking munting hardin. So yung dalawa dito ay noong September and October ko pa sila nabili. So ngayon ko lang sila ma-flex sa inyo. And yung iba naman ay ka-acquire ko lang ngayon. So November 9 ngayon. So etong mga kabibili ko guys ay magta-try na naman ako na alagaan sila dahil ngayon mga nauna kong inalagaan ay hindi sila nagtagal sa akin. So sana naman itong mga bago kong na-acquire ay mabuhay naman na sila sa akin dahil nga talagang gustong gusto ko rin talagang may dagdag sa aking collection itong mga plants na ito. So sana ay samahan nyo ako guys. Ito yung unang halaman, si Standeliana albo na philo. Ayan, so single leaf lang siya. So 50 ang bigay sa akin ni ate. So makapal pala ang dahon nito. So ang ganda ng pagka-green niya, dark green. And ayan, may mga white siya sa kanyang dahon. Ayan, 50 pesos guys. Malaki na rin yung kanyang dahon. Ayan, kasing laki na rin ng palad ko. So ito pa yung isang bago dito sa aking munting hardin guys. So October ko pa ito nabili pero ngayon ko lang siya ma-flex sa inyo dahil nga hindi kagandahan yung niya, mga dahon. So ito nung nabili ko tatlong malalaki yung dahon niya. So insert ko na lang dito yung picture niya nung nabili ko siya. So wala na yung dalawang ganito kalaki na dahon niya. And then may ito yung mga dahon niya. Yan. And meron pang dalawa na natanggal na. So ito na yung naibigay niya na sa akin ngayon under my care. And yan meron pang mga dyan bago. Ayan. So ito si bronze homa lumina. Ayan. So yan yung mas kitang mas bronze na niya dahon, pero maliit nga lang. And ito, kaya lang ito naman kasi medyo naninilaw na. So ito na lang, dito na lang tayo mag-focus yung talagang itsura niya. Bronze, si bronze homa. Ito ewan ko, siguro pa to, iiba pa yung niya, itong color niya kasi kailan lang naman to nag-unfurl. So mag-iiba pa siguro yan. Pero yung maliliit, yung pinakamaliit na mga dahon niya ay green lang siya guys. Pero ito, makikita mong bronze talaga. Ayan. Parang magkaiba yung niya magkaibang dahon, di ba guys? Siguro magaganyan din siguro eventually. Yan, ganyan. So sana yung mga upcoming na dahon niya ay mas makalaki pa. Ayan. So kasi gustong gusto ko rin to, si bronze homa. Ayan. So yung nandito sa akin, yung regular lang na homa. Ayan. So bumili naman ako ng isang variety.
Ito rin, ngayon ko lang siya maipakita sa inyo guys. Pero nung September ko pa siya nabili. So, iyan, mapansin nyo, kokonti yung kanyang dahon. So, mas marami siya nung nabili ko. Kaya lang, wala na. Nag brown na yung mga, namatay na yung mga iba niyang dahon dyan na maliliit. Parang ganyan lang. So, i-insert ko yung picture niya dito nung kabibili ko sa kanya. Ayan. So, ito, bago na ito. Itong dalawa na to na maliliit. Pero meron ako nakikita dito na parang ayan, parang pa lang siya butil. Ayan. So, sana ay malaki yan. Mas malaki. Siguro, ganito yung niya, size ng dahon. Itong dalawa. Ito medyo maliit din. Si variegated Xanadu. Magkano na ba yung bili ko dito? Nakalimutan ko na. Medyo mahal pa ito guys $250 yata yung bigay ni ate sa akin dito. Variegated sabi niya. Ewan ko lang, pero parang wala naman akong makitang sa kanya. Ay, yung isa pala, yung natanggal na, yung wala na kasi Parang meron siyang konting green dito na nakita ko noon. Pero parang golden lang naman siya Makikita natin yung mga susunod niyang dahon kung meron siyang ilalabas na variegated. Ayan, si variegated Xanadu. So ito guys yung aking mga bagong na purchase na mga aglaw. Ayan, so talagang na-attempt na naman ako dahil nga tig 150 ang bentahan ni ate dito. Ayan, so diba ang gaganda nila. Ayan, tatlo, and then meron siyang isang pa freebie. Ayan, so unahin ko itong si Lucky ay frozen ang sabi ni ate dito. So hindi ko ma-distinguish guys ang pagkakaiba ng Lucky and frozen. Ayan, so sabi ni ate, siya si frozen. Ayan, so meron na siyang upcoming dahon dyan na isa. So silang tatlo ay going 3 leaves na. Ayan, so eto, ganito ang kanyang likod. Ayan. So antayin ko na lang munang maka-unfurl itong mga nila, bagong dahon bago ko sila ilagay sa kanilang pot. Ayan. And then ito yung pangalawa, si white rose. So ito ay ito yung pinakamalaki ang kanyang dahon. Ayan, so ang kanyang stock naman ay white. Ayan, so ayan na yung kanyang upcoming din na dahon. So, ang ganda rin nito, white rose. Ayan. And then, ang pang-tatlo ay itong si Red Army. So, ayan, bet na bet ko din to guys. Matagal ko nang gusto to na mabili noon pa. Kaya lang nga, nung nagka-problema naman tong mga nauna kong mga aglaw. So, parang hindi ko na masyadong parang nakasali na sa wishlist ko ito kasi nga natatakot na akong mag-alaga ng mga aglaw. Ewan ko ba kung bakit sila natetegi guys sa akin. Ayan, hindi ko naman sila masyadong dinidiligan. So ngayon mas dadamihan ko na lang yung rice hull. So sabi ni ate mas damihan, uunahin ko yung paglagay ng rice hull sa bottom ng pot. Ayan, para hindi siya kapitan ng uod, ganyan, ng yung yung basta uod, nakalimutan ko na and then itong kanyang likod ay ang ganda rin ang ganda ng pattern ng kanyang dahon. Ayan, si Red Army. So meron lang konting issue itong kanyang isang dahon. Ayan, medyo
napunit. Yan. Pero ang gaganda nila. And then ito naman yung cute na pa-freebie ni ate. Ayan, talagang cute na cute guys. So, dwarf lang daw to guys na green bowl. Ayan, so 1 inch lang yata yung ano niya, laki ng dahon niya. Pero sabi niya ang ano daw to, ang sipag magka-baby, sabi niya. So, tingnan natin kung magiging okay to sa akin. Silang 4. Ayan. Dahil talagang ano, naubos lahat yung aking mga magagandang aglaw na na-collect ko dati. So, ilang buwan lang ay wala na sila sa akin. So, ipapakita ko guys sa inyo yung mga ano, yung mga na-collect ko noon na talagang nategi sila. And meron lang akong ano dito, meron pa akong may papakita sa inyo dito na naiwan din na naka waterproof pa sila ngayon. Ito sila guys. So talagang ano muna, winaterproof ako sila para makalaki yung mga ugat. So bali 3 ito, si Heng Heng, and then si Peach Panama, and then itong si Green Bowl. Ayan, talagang lumiit na yung mga dahon. Ayan, nagkarutrat itong mga ito guys. So ngayon ano na, madami ng ugat ulit. Itong si Heng Heng, malalaki na ulit yung ugat niya, oh. Ayan, oh. Okay na. So ang balak ko dito ay ano, parang pagsasamahin ko na lang yata tong 3 varieties na to sa isang pot. No, tingnan ko tong si Green Bowl kung okay na rin yung ugat. Ayan, oh, malaki na rin yung ugat ni Green Bowl, oh. Ayan. And then si Panama, parang si Panama maliit pa yata eh yung ugat niya. So si Heng Heng yung una kong winater propa. And then magkasunod itong si ano, si Green Bowl and si Peach Panama. Maliliit pa kay Panama, oh. Ayan, ayan pa lang yung kanyang, wala pang masyadong nakalabas kay Panama. Ayan. So sana kapag mailagay ko ulit sila sa ano, sa kanilang potting mix ay maging okay na tong mga ito. Kasi dati ang gaganda nito, ang lalash na rin ng mga dahon nila noon. So talagang ayan, hinayaan ko na lang muna sila dito sa tubig. Ito parang ano na din to, mamamaalam na din to. Iba na yung kulay niya. So yan na lang yung natira, itong mas maliit. Ayan. So ipapakita ko guys yung mga pictures nila nung okay pa sila, na magaganda pa ang kanilang mga dahon. And pati na rin yung mga natsugi ko guys na mga aglaw ko. So ayan guys, yung aking na-share ngayong araw. I hope ay nagustuhan nyo, and kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!